Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi dadalo via video conference sa ICC confirmation hearing. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng video conferencing sa nakatakdang confirmation of charges nito sa darating na Pebrero 23. Pero hindi naman nilinaw ng kanyang lead counsel na si Nicholas Kaufman kung personal bang haharap si Duterte sa pagdinig o iwe-waive na nito ang kanyang karapatang dumalo. Batay sa detalyeng inilabas ng International Criminal Court, alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi oras sa Pilipinas, gagawin ang confirmation of charges kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay Duterte. Layunin ng pagdinig na tukuyin kung may sapat bang ebidensya ang prosekusyon para umusad ang kaso sa trial chamber. Ayon naman kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings sa madugong war on drugs, malakas ang kanilang kaso kaya kumpiyansa itong magkakaroon na ng trial. Ganon. Pero ako personally, hindi lang naman dahil abogado ako ng mga biktima. Ang lakas kasi ng kaso from any lawyer's point of view, ang lakas ng kaso Kaya mahirapan talaga ako ni President Duterte, mahirapan talaga ako maghanap ng ebidensya para patunayan sa korte na wala ng drug war. Dami niyang sinabi na tsaka mga witnesses and so on. So, I think hindi talaga pwedeng mangyari yung second scenario. Tingin ko mako-confirm. But of course, hindi natin alam ang decision ng ICC. Naniniwala rin si Colmenares na sinasadyang i-delay ng kampo ni Duterte ang mga paglilitis. Ay marami na silang mosyong inihain upang ipagpaliban ng mga pagdinig para lamang hindi naharapin ng dating Pangulo ang mga ebidensyang ibinapato sa kanya. Normally, kung inosente ka, pag nasa kulungan ka, right to speedy trial i-claim mo. Bilisan nyo na to para makalaya na ako. Siya baliktad kasi ako, tingin ko, alam niya kasi na pag may trial na, medyo may problema na siyang malaki kasi ebidensya na yun Anong ebidensyang isasubmit niya para sabihin wala akong kinalaman sa drug war? Na yung mahirap talaga yun kasi wala akong maisip na ebidensya dyan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, VP Sara Duterte formal na nag-anunsyo ng pagkandidato sa pagkapangulo. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na halalan. Ang anunsyo ay inilabas sa gitna ng mga kontrobersya, kabilang ang 3 impeachment complaints na nakasampa laban sa kanya sa House of Representatives na kontrolado ng mga kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan, inilunsad sa Cebu ang Tatay Digong For Inday Sara Movement 2028 na layong ipakita ang suporta sa kanyang kandidatura at pagpupugay sa pamumuno ng kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling mataas ang pangalan ni Duterte sa mga survey bilang isa sa mga frontrunners para sa halalan. Ang kanyang kandidatura ay inaasahang magdadala ng matinding laban sa politika, lalo na sa gitna ng mga kasong kinakaharap ng kanyang ama sa International Criminal Court. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.